Anong mangyayari kung magkaharap ang dalawang pinakasikat na leader sa mundo ng mga delinkwente? Sa kaliwa, ang Blue Ogre at ang unang taong nakatapos sa 100 punch challenge ng Oya High, Murayama Yoshiki. At sa kanan, ang King of Beasts ng Suzuran, ang lalaking muntik ng sakupin ang buong paaralan at walang makatalo, Serizawa Tamao. Sino ang huling tatayo sa labanang walang atrasan? Alamin natin yan. Simulan natin kay Murayama. Pagdating sa tibay at lakas ng katawan, si Murayama ay parang zombie. Hindi man siya ang pinakamalakas manuntok pero siya ang pinakamahirap patumbahin. Tandaan nyo, bago pa siya naging leader, kinaya niyang tanggapin ang 100 suntok ng hindi gumaganti o umaatres. Ang estilo niya sa pakikipaglaban? Malakas, hindi mahulaan, at puno ng enerhiya. Habang tumatagal ang away, lalo siyang sumasaya. Para sa kanya, ang sakit ay inspirasyon lang. Kapag hindi mo siya agad napatumba sa isang suntok, asahan mong babangon at babangon siya hanggang sa ikaw na ang mapagod. Pero huwag nating maliitin si Serizawa Tamao. Sa mundo ng Cross Zero, si Serizawa ay itinuturing na pinakamalapit sa pagiging pinakamalakas. Bakit? Kasi ang lakas niya ay parang hayop, puro puwersa, mabangis, at nakakatakot. Hindi lang siya basta bumabato ng suntok, marunong siyang lumaban ng matalino. Kayang-kaya niyang buhulan at ihagis ang kalaban na parang basahan lang. Ang kanyang flying dropkick at overhead suplex ay kayang tapusin ang laban sa isang iglap lang. Kung si Murayama ay kilala sa tibay, si Serizawa naman ay kilala sa pangingibabaw. Kapag kaharap mo si Serizawa, mararamdaman mo agad ang matinding aura na sapat para manginig ang tuhod ng sinuman. Sino ang mananalo? Isipin natin ang mangyayari. Sa unang 5 minuto, siguradong ilulugmok ni Serizawa si Murayama ng paulit-ulit. Pero dahil si Murayama yan, tatawa lang siya at tatayo muli. Dito masusubukan ng pasensya ni Serizawa. Pero tandaan nyo, lumaki si Serizawa sa Suzuran, ang paaralan ng mga halimaw. Sanay siyang makipagsabayan sa mga gaya ni Rindaman at Genji. Iba ang level ng puwersa ni Serizawa. Sa huli, ang hatol namin. Bakit? Kasi sa mundo ng Cross Zero, sobrang layo ng agwat ng lakas ng mga nasa tuktok. Kahit parang immortal si Murayama at hindi matapos-tapos, si Serizawa ay may lakas na kayang pumatay o makipatay sa isang bagsakan. Lalaban hanggang dulo si Murayama, pero si Serizawa ang magbibigay ng huling suntok na siguradong hindi na makakabangon pa. Pero syempre, dikit na dikit ang laban na to. Isang mali lang ni Serizawa, pwedeng makuha ni Murayama ang tsansa para manalo. Oya High vs Suzuran muli tayo. Matapos nating pag-usapan sina Murayama at Serizawa, ang tanong naman ngayon, sino ang mananalo kung ang masayahin pero nakakamatay na si Fujio Hanaoka ang makakaharap ng greatest outsider ng Suzuran na si Genji Tekiya? Isang laban ng determinasyon at bilis. Alamin natin kung sino ang tunay na bida. Si Fujio Hanaoka ay hindi tipikal na delinquent leader. Siya ay pala kaibigan, pero pagdating sa bakbakan, siya ay parang kidlat. Ang edge ni Fujio ay ang kanyang speed at aerial attacks. Kahit maliit, ang lakas ng kanyang sipa at suntok ay kayang magpatalsik ng mga lalaking doble ang laki sa kanya. Nakita natin sa The Worst kung paano niya napantayan ang lakas ni Todoroki at kung paano siya nakipagsabayan sa mga pamatay na atake ng Housen. Si Fujio ay lumalaban ng may puso habang nasasaktan, lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Pero teka, Genji Tekiya to. Ang lalaking halos umiikop sa Suzuran at tanging si Rindaman lang ang hindi nagawang itumba. Si Genji ay kilala sa kanyang iron will at pain tolerance. Si Genji ay sanay sa one-man army style. Kaya niyang ubusin ang isang buong squad bago harapin ang boss. Ang kanyang style ay straightforward, mabilis na suntok, tuhod, at headbutt. Hindi siya tumitigil hanggang hindi bagsak ang kalaban. Kung si Fujio ay kidlat, si Genji naman ay isang bagyo na hindi mo mapipigilan. Sino ang huling tatayo? Sa bilis, baka makuha ni Fujio ang unang ilang puntos. Pwede niyang mapaikot si Genji gamit ang kanyang acrobatics. Pero heto ang problema, si Genji ay isang tank. 1. Experience gap, si Genji ay lumaban sa Housen at sa pinakamalalakas na batch ng Suzuran. Ang intensity ng laban sa Cross Zero ay mas brutal kumpara sa school-level fights ni Fujio. 2. Durability, nakita nating tumayo si Genji matapos ang matitinding atake ni Serizawa at Tarumi. Mahihirapan si Fujio na ibagsak si Genji ng tuluyan gamit lang ang bilis. 3. Killer instinct, habang si Fujio ay lumalaban para sa fun at friendship, si Genji ay lumalaban ng may darker at mas seryosong intensity. Ang hatol, Genji Tekiya. Bakit? Kahit gaano kabila si Fujio, ang endurance ni Genji ay nasa legendary level. Sa huli, mahuhuli ni Genji si Fujio at sa sandaling makahawak si Genji, tapos ang laban.
Matapos nating pag-usapan ang mga dream matchup ni Murayama versus Serizawa at Fujio versus Genji, ngayon naman ay dadako tayo sa isa pang bakbakan na matagal nang pinagtatalunan ng mga fans, Yoshiki Murayama versus Norihisa Hyuga. Sino nga ba ang mananaig sa pagitan ng Blue King ng Oya High at ng huling anak ng Hyuga clan? 1. Ang labanan ng strength at durability. Sa usapang tibay, walang duda na si Murayama ang lamang. Siya ang unang tao na nakatagal sa 100 punch challenge ng Oya High. Ang style niya ay parang zombie, kahit bogbog na, tumatawa pa rin at bumabangon. Sa kabilang banda, si Hyuga ay isang wild card. Hindi siya basta-basta nakikipagsuntukan lang. Siya ay madumi lumaban at puno ng galit. Ang lakas ni Hyuga ay nanggagaling sa kanyang pagiging unpredictable at pagiging suicidal sa loob ng laban. 2. Fighting style. Murayama, isang brawler na may mataas na stamina at technical skill na nakuha niya sa paulit-ulit na pakikipag-away sa mga student yakuza ng Oya High. Hyuga, street fighting na may halong psychological warfare. Hindi siya takot masaktan, basta mapabagsak niya ang kalaban sa kahit anong paraan. Sino ang panalo? Ang desisyon, Yoshiki Murayama. Paliwanag, bagamat napakadelikadong kalaban ni Hyuga dahil sa kanyang pagiging unhinged, si Murayama ay nasa ibang level pagdating sa endurance at experience. 1. Evolution, nakita natin ang paglago ni Murayama mula sa pagiging isang rebelde hanggang sa pagiging isang tunay na leader na may conviction. Ang conviction na ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas na lampasan ang kanyang limitasyon. 2. Feats, nakipagsabayan si Murayama kay Cobra. Habang si Hyuga ay malakas, madalas siyang madala ng emosyon at galit na pwedeng gamitin ng isang kalmadong fighter tulad ni Murayama para manalo. Verdict, mapapagod si Hyuga bago niya tuluyang mapatumba si Murayama. Sa huli, si Murayama ang huling tatayo dahil sa kanyang zombie-like durability. Matapos nating pag-usapan ang mga epic matchups ni Murayama laban kay Serizawa, Fujio laban kay Genji, at ang bakbakang Murayama laban kay Norihisa Hyuga. Ngayon naman, pagtatapatin natin ang dalawang leader na tila hindi marunong sumuko. Ang pambato ng Sanoreng OK, Cobra, laban sa Desperado ng Suzuran, Kaburagi Kizea. 1. Ang profile, Cobra, the leader of Sano. Si Cobra ay hindi lang basta malakas, siya ay isang fighter na may disiplina at bilis. Bilang dating miyembro ng Mugen, natuto siya sa pinakamagaling. Ang kanyang estilo ay kombinasyon ng professional wrestling at street brawling. Strength, kayang magpabagsak ng maraming kalaban ng sabay-sabay gamit ang kanyang signature suplex at sipa. Feat, nakipagsabayan siya kay Murayama at nakatagal sa matitinding labanan sa loob ng Sword District. Kaburagi Kizea, the Suzuran outsider. Si Kizea ay ang bida ng Crows Explode. Kahit transfer student lang siya sa Suzuran, napatunayan niya agad ang kanyang lakas. Ang estilo niya ay raw power at instinct. Strength, mayroon siyang heavy hands. Isang suntok lang ni Kizea, siguradong tamba ang ordinaryong fighter. Siya ay lumalaban ng may galit pero may focus. Feat, tinalo niya si Kagami Ryohei at napatunayan niyang siya ang pinakamalapit sa trono ng Suzuran sa kanyang panahon. Sino ang panalo sa kanilang dalawa? Ang desisyon, Cobra. Paliwanag, bakit si Cobra ang aking pinili? Narito ang tatlong dahilan. 1. Experience gap, si Cobra ay nakipaglaban na sa mga yakuza, mercenaries, at iba't ibang gang leaders sa Sword. Mas malawak ang kanyang karanasan kumpara kay Kizea na limitadong nakipag-away sa loob ng schools. 2. Fighting IQ, si Cobra ay mas tactical. Alam niya kung kailan gagamit ng wrestling moves para i-immobilize ang kalaban. Si Kizea ay mas straightforward brawler. Kung hindi ka tatabla ng suntok niya, mahihirapan siyang mag-adjust. 3. Durability versus technique, bagamat sobrang tibay ni Kizea, si Cobra ay sanay sa mga labanang life or death. Ang bilis at agility ni Cobra ay magsisilbing malaking problema para sa mabibigat na galaw ni Kizea.